Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan. Ako po ay si Jojo Echeverre, isang Pilipino inventor at isa rin po tayong nasa larangan ng pagninegosyo. So, kumusta na po kayo mga kababayan? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. At least kung kayo man ay kasalukuyang nagtatrabaho or nagninegosyo at kung ano man o kaya ay nagtatravel. So welcome po sa ating programa, sa ating YouTube channel, ang Excel Pinoy. So ang Excel Pinoy po ay short for Excellent Filipino. Dahil po tayo ay naniniwala bilang isang negosyante, bilang isang inventor. Naniniwala po tayo. Naniniwala po ako personally na ang lahat po ng Pilipino ay pwedeng maging excellent. So welcome po again sa Excel Pinoy and later pag-uusapan natin ang ilang principles. Ika nga yung tinatawag na uh, life-changing principle or what we call foundation. Ibig sabihin, uh, mayroon tayong mga ilang itatakil na topic, at least five. Mayroon lang tayong kahit paano yung madali nating makuha, maintindihan, or ika nga baka later, at least mag-sink in sa ating kaalaman or sa ating memory. Malaking bagay na rin kahit paano tayo ay makatulong sa ganitong klaseng pamamaraan. And hopefully itong ating mga sinasabi sa ating channel o binibigay sa inyong information sa inyo hopefully makatulong ito sa pang-araw-araw o sa inyong mga tinatahak na kung saan man kayo ngayon kasalukuyang nagtatrabaho OFW or nagninegosyo dito sa ating bansa, sa Pilipinas, welcome po. At kung makakatulong po sa inyo, itong mga information na aking ibabahagi sa inyo, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating YouTube channel upang makarating naman sa ating mga kababayan at kahit paano makatulong sa kanila ang ganitong klaseng kaalaman. At ako po ay naniniwala na nagsisimula ang lahat, sabi nga sa isang simpleng kaalaman. At itong kaalaman na ito ay hindi pwedeng ngayon lang. No? Ibig sabihin, ito lang ang ating malalaman. Hanggat maaari, no? On a daily basis, sa araw-araw na ating ginagawa, kahit paano nakakapulot tayo. Nakakapulot tayo ng mga kaalaman or information na makakatulong sa ating paglago, sa ating growth, personal growth. Especially, syempre, eventually, itong personal growth na to ay makakatulong din ito sa ating financial growth. Importante yun kasi nangangarap tayo na magkaroon ng growth, financial growth. Gusto natin hanggat maaari lahat tayo, admittedly, we have to be parang gusto natin maging mag-ayos ang ating pamumuhay, maging successful in our field, kung ano man ang ating tinatahak o ginagawang sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw. Siyempre, ang lahat ng bagay na yan, kung gusto nating mabago ang ating katayuan, ang life standing, o situation, ating status, kailangan meron tayong mga kaalaman. No? Mga kaalaman na pwedeng makatulong sa ating pang-araw-araw na ginagawa upang tayo ay mag-grow. So marami po tayong dapat pag-usapan and hopefully mag-stay po kayo sa ilang minuto upang kung kayo po ay makakapulot ng information na makakatulong sa inyo, by all means, ako po ay nagpapasalamat sa bagay na yan. No? And kung sa tingin nyo naman po, ito rin po ay makakatulong sa inyong kapwa, sa inyong pamilya, sa inyong mga kapatid, ako po ay nagre-request sa inyo na i-share po ang ating mga information. Now, ano nga ba ang ating topic na pinag-uusapan sa ngayon? Ito po yung tungkol sa ika nga yung masasabi nating principle or foundation. Ano nga ba yung pwedeng magpabago sa kalagayan ng buhay ng isang tao? Of course, may kanya-kaya tayong level ng sipag, ng tiyaga, pero kung titingnan natin, sasapat na nga ba ang ginagawa nating pagsisipag, ginagawa nating pagtsatsaga?
So of course, makakatulong to. Malaking bagay rin yung patuloy tayo nagtsatsaga, patuloy tayo nagsisipag, at patuloy tayo nagsisikap. Pero malaking bagay din kung meron tayong guidance, yung principle na ating nasa isipan, nasa puso natin, upang sa ganun araw-araw ay pwede itong maisip natin at ito ay pwede makatulong sa bawat isa sa atin. Now, number one, let's talk about principle number one of foundation. Bagamat marami talaga tayong pwede maging principles sa buhay natin or foundation na makakatulong, no? Sa akin, personal opinion is ang lahat nag-uumpisa sa tinatawag na, sabi nga ilagay na muna natin, unahin na natin muna, ito yung tinatawag na put God first. Unahin na muna natin ang ating relation, no? Pakikipag-communicate. Kung halimbawa, mayroon tayong mga plano sa buhay, mayroon tayong pangarap sa buhay, mayroon tayong gustong gawin sa buhay na makakabuti sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating community, at sa ating bansa, ilagay muna natin, panalangin muna natin itong mga bagay na to, makipag-usap muna tayo sa Kanya, at makipag-communicate muna tayo sa Kanya, at humingi tayo ng guidance, spiritual guidance. Kaya ang ano natin is, unahin na muna natin siya. Tayo sa umaga, let's pray. A simple prayer will do. Then pagtulog, a simple prayer will do. Lalo na itaas natin itong mga plano natin, itaas natin itong ating negosyo, itaas natin ang ating mga pangarap, dreams, o mga layunin, mga objectives. Itaas natin sa Kanya ang mga gusto nating gawin. Nang sa ganun, hindi tayo ika nga nag-iisa. Hindi tayo nahihirapan. Kumbaga parang mayroon tayong kasama sa ating gustong tahakin landas. Maigi na yung meron tayong kasama, hindi lang yung physical na ibig sabihin ang ating kapwa, ang ating kamag-anak. Iba pa rin yung nakikipag-communicate tayo sa lumikha, no, sa Diyos na lumikha para lumikha sa sanlibutan at lumikha sa atin. So communication. So ilagay muna natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Ilagay natin ang ating mga plano, ibigay natin sa Kanya, unahin natin na ibigay ang ating mga layunin, no, idalangin, i-pray natin, ipag-pray natin yung mga layunin natin upang nang sa ganun, may malaking percentage, no, naniniwala ako doon na malaking percentage na kapag nilipat mo sa Kanya, itinaas mo sa Kanya, sinabi mo sa Kanya ang ating mga pangarap, malaking percentage na ito ay Kanyang pakikinggan at tutulungan Kanya sa lahat ng mga gawain mo sa pang-araw-araw na buhay upang maano mo yung iyong nilalandas na gustong marating. No, maabot mo at mayroon kang kumbaga kasama maluwag, no? Magaang, maluwag at hindi masyadong challenge. Bagamat kailangan natin ng challenge, ang tao naman mayroong power o kakayahan para maano yung challenge. Pero iba yung power na naandyan siya sa buhay natin. So lahat ng plano natin, ibigay natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya, put God first. Ika nga, unahin natin sa Kanya. And then if ever, kung gusto natin makipag-communicate, meron isang paraan din yung sa pamamagitan ng pagbabasa, no, ng Kanyang aklat, Kanyang salita, which is yung Biblia. At least daily basis, no, umaga or hapon, kung kailan kayo convenient, kung kailan kayo free, nakaupo lang kayo, nag-aabang o naghihintay. Mas maganda meron kayong apps ng Biblia sa cellphone nyo, no? Para just in case nandiyan kayo, nakaupo, naghihintay kung saan man kayo, aalis kayo papuntang ibang bansa o sa ibang lugar, na habang naghihintay kayo sa airport or habang naghihintay kayo kung saan, nakaupo lang kayo, why not? Open your apps, Bible, and then read at least one verse, a single verse, nang sa ganun ay ito ay maging guidance sa araw-araw nating pamumuhay. Maigi na yung meron tayong nakukuhang information na kasulatan na galing sa Kanya. And then, iba pa rin yung, of course, marami tayong binabasa, meron tayong binabasa ng mga books. Of course, iba pa rin yung meron tayong nagagawang information. Nakukuhang guidance mula sa information or
or mga salita na nakukuha natin sa Biblia. So, ako naman personally, sabi ko nga, pang-araw-araw na pamumuhay, minsan nakakalimutan, pero hindi natin inaalis sa pagtulog, sa gabi, bago tayo matulog, at least basa tayo ng konting verse, no? Nang sa ganun ay makakuha tayo ng guidance. Napakalaking bagay, napakalawag, at bagamat punong-puno tayo ng mga challenges, mga problema, kung ano-ano man yan, mas maigi na rin yung meron tayong makuhang salita galing sa Biblia at salita ng Diyos na ating pagninilay-nilayan, at least kuha tayo ng strength. Kasi minsan nagsisilbing lakas natin to. Nagsisilbing strength natin sa araw-araw na pagharap sa anumang plano sa buhay. No? Kung ano man tinatahak natin, naigi na yung meron tayong guidance, meron tayong So, that's number one. Ika nga, ilagay muna natin. Unahin na muna natin ang Diyos. No? At hindi naman tayo dapat magkulang dahil naniniwala tayo na siya ang lumikha ng lahat at siya rin ang nagbigay ng lahat. Kaya dapat unahin ang pagpapasalamat at pakikipag-communicate sa Kanya. Itaas natin ang ating mga plano at itaas natin, ibigay natin sa Kanya at humingi tayo ng wisdom, ng guidance upang malaman natin kung ano ang mga dapat na gawin at mga solusyon sa ating paglalakbay. Okay? So that's number one. Number two, yung clarity. Clarity means yung linaw. No? Nabanggit natin, naglalakbay tayo, mayroon tayong direksyon na gustong puntahan, pero dapat malinaw. Ano yung direksyon mo? Clarity should be clear. You have at least a clear picture, no? Yung clear picture na gusto mong mangyari sa iyong buhay. No? Halimbawa, ikaw ay isang may nagtatrabaho ngayon, namamasukan. Dapat tanungin mo rin sa sarili mo, ano ang gusto mong mangyari 5 years from now? May clear picture. No? Maliwanag, malinaw sa iyo ang gusto mong puntahan mula ngayon at 5 years from now. No? 5 taon na lalakbayin mo, ano ang gusto mong makita doon sa 5 taon na yun? O kaya naman, ano ba gusto mong makita sa 10 years from now? So, ibig sabihin ko, ikaw ay empleyado, ito ang gusto mong mangyari 5 years from now. O ikaw negosyante, itong sales ang gusto mong mangyari 5 years from now. Ito ang gusto mong sales na makamit 5 years from now. Clear. No? Marami tayong gustong gawin eh. Marami tayong gustong ma-achieve. Marami tayong gustong sa katuparan. Pero sa sobrang dami ng opportunity, sa sobrang dami na gusto nating gawin, ano nga ba ang malinaw na gusto mong gawin? You should have a clear picture. No? Para na sa ganun malinaw. Naalala ko nung minsan, sa Biblia, sa Bible, sinasabi, nabanggit ng Diyos nung siya lumili ka ng sanlibutan. Ang sabi niya, let there be light. So, nagkaroon ng liwanag eh. Ibig sabihin, nung ginagawa niya ang mundo madilim, so sabi niya, let there be light. Siguro para makita niya kung ano yung linaw na gagawin. No? Ibig sabihin, para maliwanag. So, ganoon din naman sa atin. Siguro, i-pray natin. Ipag-pray natin na magkaroon kaliwanagan. No? Clear picture. Let there be light doon sa ating gagawin pangarap sa buhay, gustong gawin sa buhay, magkaroon ng clarity. Kasi pag sobrang gulo, ang dami nating gustong gawin at sabay-sabay pa minsan, at tapos din natin alam kung saan mo gustong marating yun, anong gusto mong marating, ano talaga ang gusto mong gawin. Minsan tayo rin ang napapagod eh. Nakakapagod din kung hindi malinaw ang gusto mong gawin. Siguro one at a time.
No, ito muna clear na clear ito, itong gusto kong gawin. Then next time, ito naman clear. Ibig sabihin kung saan mo gustong pumunta, saan mo gustong marating yung gusto mong buhay, malinaw sa iyo 'yon. Hindi pa pwedeng ito gusto mo and then well, of course, mamaya pag-uusapan natin, ito gusto mo tapos iba yung action mo. So later yan, later part. Pero may importante, saan mo dadalhin yung sarili mo? May clear picture, clear pathway kung saan ka pupunta. Para na sa ganun hindi ka nalilito at hindi ka gagawa ng action na tipong nakakaubos ng oras kasi walang malinaw eh. Patuwa sa negosyo, saan mo gustong, ano yung direction nito? Yung clear picture, saan mo dadalhin ito? Hindi ka pwedeng benta ka lang ng benta o nagtayo ka lang just for the sake of gumaya tayo dahil yung mga kaibigan natin may negosyo o kaya yung mga kamag-anak natin may negosyo, kaya ikaw nagnegosyo na rin. Pero walang malinaw sa iyo kung ano yung gusto mong inegosyo. Basta gumaya ka lang dahil sila'y nagnegosyo ka na rin. Pero minsan, hindi mo naman gusto yung produktong hindi mo gusto yung negosyo yun, kaya bibitawan mo. Pero kung sa umpisa pa lang, may malinaw ka ng gusto gawin, ilabas sa market, no? Clear yung sa mind mo na ito ang gusto mong ibigay sa market, ito yung solution mo na gusto ibigay sa market, well, that's clear. No? Halimbawa, may problema itong market, may problema itong mga tao. Then, ikaw, malinaw sa iyo na ito yung solution mo, ito yung gagawin para i-serve sa kanila. So, malinaw. Dapat malinaw yung gusto mong gawin sa buhay. At least clear yung ano. Halimbawa naman, ayaw mo na ng yung profession, ayaw mo na nito dahil meron ka para bang na-burnout ka na. Pero ano yung malinaw na susunod mong gagawin? No? Dapat mayroon ka ng desisyon. May clear picture niyan, desisyonan mo na. Paano sa ganun? Hindi, kasi yung oras ang actually, ang minsan yung kapag hindi clear yung ating gustong gawin, walang malinaw na ano, minsan yung oras nauubos at mas mabilis eh. Actually, mabilis yung oras maubos eh. Akala natin ito lang itong taon lang, di ba? Minsan nagtataka tayo, ang bilis ng buwan, ang bilis ng araw, ang bilis ng taon. Dagdag sa buhay natin, dagdag sa age natin. Kung hindi pa rin malinaw yung ating gustong gawin, may hirapan tayo kung ano man ang gusto nating uh, tahaking landas. So, kanina na pag-usapan natin, ibigay natin sa Kanya, ipanalangin natin makipag-communicate tayo, unahin na natin ng Diyos. And then, magkaroon tayo ng kaliwanagan, clear picture ano gusto mong gawin. No? Then, of course, number 3, yung philosophy mo, yung iyong kaalaman. Ano yung nalalaman mo? Minsan, yung nalalaman natin, yung philosophy natin, minsan, mayroong mga bagay na hindi nakakatulong o hindi ano yung ating kaalaman, ating paniniwala, di ba? Yung pinaniniwalaan, minsan itong mga pinaniniwalaan natin, minsan hindi nakakatulong sa ating personal growth or sa ating financial growth. So, kung yung pinaniniwalaan mo to ay hawak-hawak mo pa rin hanggang ngayon, yan pa rin ang paniniwala mo, huwag kang magtaka, 5 years from now, 10 years from now, hindi nagbago yung buhay mo. Walang personal growth at walang financial growth. Di ba? So, tingnan natin yung ating pinaniniwalaan. Sometimes nakakasakit yung ating pinaniniwalaan minsan sa ating sarili at sa iba. So, yun yung kailangan natin malinaw yung philosophy natin na yung ano yung nalalaman mo o ano yung pinaninindigan mo, minsan yun yung nangyayari sa'yo. So ano yung resulta nito? Dahil because of yung paniniwala mo. So kung mapabantay yung sarili mo, may malalaman, tatanong mo yung sarili mo na ito pa ba pinaniniwalaan ko nagbibigay sa akin upang ako'y umangat, no? Nagkakaroon ba ako ng personal growth at financial growth? Kung hindi na, then dapat ito'y baguhin. Na magdagdag ka ng mga kaalaman na sa tingin mo, yung makakatulong sa personal growth mo, tumataas yung personality mo, at tumataas yung financial mo.
mo. Ganun lang, pagsusuri, sinusuri mo every day, every month, every week, every month, every year, sinusuri mo yung philosophy. Kasi sometimes, yun nagiging hindrance ko ano yung alam mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, no? Kung ano yung pinanindigan mo, minsan hindi siya nakakatulong sa'yo to advance. Yun ang importante, no? Yung itong knowledge na to, itong personal opinion, know-how mo, dapat nag-a-advance ka na nito. I mean, nakakatulong para to advance your personality or yung personal life. Now, if ever na hindi nangyayari yon, then there's something wrong. No, there's something wrong. Halimbawa, iba yung binabasa mo, pero nag-expect ka na ito ang pwedeng mangyari sa'yo. Iba yung pumapasok sa iyong isipan, tapos nag-expect ka na tataas ang yung personal growth or even yung financial mo. No? Pagka ganun, salungat, dapat mag-isip ka, ano pa ang pwedeng mag-angat sa iyo, sa sarili mo at sa iyong financial. Dahil kung hindi yan makakatulong, then tanggalin mo na, itapon mo na, it is a waste. No? Sabi nga, garbage in, garbage out. Kung yung basurang pumasok sa isipan mo ay kailangan tanggalin mo na rin. Kung hindi nga again, kung hindi nga makakatulong sa personal growth mo at sa financial growth. Halimbawa, wala kang alam sa investment. Normal yun na hindi mag-grow financially. No? Walang financial growth sa sarili mo, sa buhay mo. Kaya ang gagawin mo lang is, siyempre, kuha ka ng information. Kukuha ka ng mga kaalaman para na sa ganun makatulong ito. Ibig sabihin, itong filosofiya mo, itong know-how mo, maunti-unti mababago na. So, ibig sabihin, as long as hindi nakakatulong yung mga kaalaman natin para sa mag-develop ng ating personality at yung makatulong sa ating financial growth, there's something wrong. And then we have to evaluate kung ito ay nakakatulong pa o hindi na. Kung hindi na, then tayo. It's a matter of magbasa tayo ng books, makinig tayo ng mga seminars, makinig tayo sa mga sinasabi ng mga expert, mga successful, and then tingnan natin kung paano ito makakatulong. So that is number 3, your philosophy or know-how. Number 4, yung pinaniniwalaan mo. Siyempre, nanggagaling yan kung ano yung kaalaman mo. So yung number 4 natin yung believe. Believe. Ano nga ba ang pinaniniwalaan mo? Ano yung tama, yung believe mo sa sarili mo, believe mo sa ano. Kasi yung believe, number 1, kailangan meron tayong believe sa ating sarili. No? Magkakaroon ka lang ng believe sa iyong sarili kung meron kang mga enough information, experience. Halimbawa, meron kang target na negosyo, may target kang sales sa negosyo mo or meron kang gustong gawin. Kung wala kang information, if you are lack of information, lack of yung ganitong know-how, knowledge, yung paniniwala mo at the same time affected. Siyempre, kung wala kang kaalaman, paano ka maniniwala sa sarili mo na kaya mong gawin ang isang bagay? So, again, yung belief, minsan, kailangan din ano mo yung sarili mo na of course, nandyan yung, kaya ko to. Encourage mo yung sarili mo, kaya ko to. So, pag sinabi encourage mo yung sarili mo, kaya mo to, naniniwala ka, then that's the time na siguro mag-increase yung information mo o yung knowledge mo. Magkakaroon ka ng tinatawag na initiative. Initiative na alamin ang lahat ng mga bagay para sa ganun madagdagan ang iyong belief. Ganun lang naman kasimple yun. Then of course, uh, may mga experience yung mga kaibigan natin, may mga experience yung mga kakilala natin, may mga experience yung family natin. Baka makatulong yun sa iyong gagawin, no? So, at least makuha mo yung information nila. And of course, yung experience mo, no? Naniniwala ka ba kaya mong gawin ang isang bagay? Kung halimbawa, kung anong gusto mo. Let's say, takot akong magnegosyo, pero magne-negosyo na ako ngayon. Naniniwala ka bang kaya mo? Kailangan may paniniwala rin.
Kasi kung wala, mahihirapan kang mag-start, magsimula, or gawin ang isang bagay. So malaking factor din yung paniniwala sa sarili and at the same time sa Diyos. No? Naniniwala tayo na i-guide tayo, naniniwala tayo na may mga kaalaman na makakatulong sa atin, no? Na malalaman natin upang makatulong sa plano natin. So, yung maniwala tayo sa sarili at maniwala tayo sa Diyos. Of course, ano yan kumbaga parang it's a matter of time na sometimes you have to develop something na para makatulong sa paniniwala mo. At hindi naman magiging madali. Of course, everything is a process. It takes time. Pero importante, madagdagan yung mga bagay na information, knowledge, know-how upang maano yung belief system mo sa sarili. No? Again, pangalawa, yung belief mo sa ating lumikha, sa ating Diyos, sa ating Creator, na hindi niya tayo pababayaan sa ating mga plan, sa ating mga gustong gawin. At i-guide niya tayo para maging smooth kung ano man ang gusto nating gawin. So yun ang importante. Importante na ma-guide tayo. Importante, naniniwala tayo someday, one day, na mayroong tutulong sa iyo, kung ano man ang gagawin mo, maniwala ka. Maniwala ka mayroong sugo na ibibigay sa iyo para ikaw ay mag-guide sa mga gusto mong gawin. So, importante yung paniniwala mo. Paniniwala na huwag mong aalisin sa sarili mo na paniniwala na yun ay malaking tulong yun upang ikaw ay to move forward. No? Lalo na kung may mga bagay kang experience na hindi mo nagawa simply because of kulang. No? This time, kailangan maniwala ka na. Kasi yung mga experience mo, nakatulong yun, makakatulong yun in a way. So this time, ibabaguhin mo na. So maniniwala ka na ay, kaya ko to kasi previously may nagawa ako na hindi nakatulong. So hindi nag-prosper. So sunod, paniwalaan mo na this time kasi may mga experience ka na, may mga knowledge ka na. Na kaya ko to, mangyayari ito, basta tuloy-tuloy lang yung paniniwala mo, tuloy-tuloy lang na gagawin mo isang bagay. Believe sa sarili mo, believe sa lumikha sa iyo. Of course, believe ka rin maniwala ka rin sa nakapaligid sa iyo. Of course, you have to find out kung sino itong paniniwalaan mo. Okay? So, yun yung mga bagay na ano. Then, kung naniniwala ka na kaya mong gawin, take action. Importante kasi yung hindi lang malinaw sa iyong kaalaman, bilang malinaw sa iyo naniniwala ka kaya mong gawin ito, pero kung walang action, walang magbabago. Again, kanina na-emphasize ko yung personal growth at yung financial growth. So, meron tayong kaalaman, meron tayong know-how, meron tayong knowledge, no? And then, meron tayong paniniwala na kaya mong magbago, kaya mong gawin ang isang bagay, and yet, walang action, hindi natin ginawa, walang resulta, for sure. Walang resulta yon. Dahil kung wala kang action, nananatili lang sa mind mo, sa isipan mo yung paniniwalang yun, believe, o yung philosophy mo, yung know-how mo, and then walang action, walang resulta. Kasi sa dulo, resulta eh. No? Importante, umaksyon ka. That's number 5. Umaksyon ka. Action. Ibig sabihin, gumalaw ka, kumilos ka, gawin mo ang isang bagay kahit na may fear ka. Sabihin, hindi naman nawawala yung fear. Hindi naman nawawala rin discouragement, yung takot, yung duda. No? Hindi naman nawawala yun. Yung doubt and fear, naandyan yan, given yan eh. Pero kung hindi ka pa kikilos, huwag mo asahang may pagbabago. No? Hindi ba pwedeng hindi ka kumikilos pero nag-expect ka ng result? That is wrong. I mean, diba? Medyo problema yon dahil limbawa, meron kang know-how, meron kang information na nakuha na gusto mong gawin itong bagay na to pag ninegosyo o kung ano man. No? Tapos meron ka pang paniniwala sa sarili mo, magagawa mo ito, naniniwala ka na, susuportahan ka ng family mo, ng kapwa mo, andyan ng Diyos para i-guide ka. And then hindi ka pa kumikilos, huwag mo asahan
na magbabago yung buhay mo or kakaroon ka ng result. At yung result, gustong-gusto natin maganda result. So, action. Take action. Lahat ng mga bagay, halimbawa, gusto mong mabawasan ang iyong weights dahil bigat na bigat ka na sa katawan mo or bigat na parang overweight ka na. And then, meron kang alam na makakatulong sa iyo. Mag-exercise on a daily basis, mag-jogging ka on a daily basis, pero hindi, walang action, then walang result. Walang result na maibibigay. Na halimbawa ko lang yung bagay na ganyan, no? Kasi sometimes mas mahirap talaga, no? Mas mahirap gawin na isang bagay na lalo na hindi ano sa iyo. So, ganun din naman kung may plano ka magnegosyo, naniniwala ka na mayroon kang magandang idea, naniniwala ka na may enough information ka, naniniwala ka sa sarili mo na kayang gawin ito, pero hindi ka pa rin kumikilos, walang action, walang resulta ito for sure. Walang resultang magandang resulta na maibibigay sa iyo yung ganung situation. So action is napaka-importante lalo na kung kayo ay nagpaplano, kung ano man ang plano nyo, planning to go there or to do this, magkaroon ng ganito, plan to do, plan to have this or to ano, no? Yung mga bagay na gusto mo magkaroon ng resulta, and then action is the best. Magkaroon ng kilos, galaw, no? Para sa ganun, may resulta. Bagamat sometimes nagiging hadlang sa atin kaya hindi tayo kumikilos simply because yung tinatawag na pag-analyze sa isang bagay, iniisip natin what if, or what if, na? Kung ganun ang mangyayari, puro tayo what if, then mahihirapan talaga tayong gumalaw. Pero kung gagawin na natin, mayroong ano dyan, minsan may mga advice ang ibang mga business expert. Yung iba, ang ginagawa ng mga negosyanteng nagninegosyo o magninegosyo pa lang, ginagawa naman nila yung negosyo bago nila inaaral, bago nila pinag-iisipan. At para malaman nila kung nung ginawa nila to, ito rin nangyari. So, tsaka nila i-review, tsaka nila pag-aaralan. So, nag-a-action na muna. Sometimes kailangan din yun eh. Kasi kung mag-a-analyze ka na muna, mag-a-analyze, inaalam the do's and don'ts, then hindi a-action, mahirap din minsan makita. Kasi minsan ganun eh. Kadalasan ganun eh. Uh, nung gumalaw ka, kumilos ka, nag-action, tsaka mo lang nakita pala yung mga information, mga ibang bagay na hindi mo nakikita sa pag-a-analyze lang. No? So, ganun minsan. So, okay, yung doubt and fear, yung fear, lalo na, kaya ka hindi kumikilos because natatakot ka, nagdududa ka, mahirap. Yun, wala talagang resulta kung hindi mag-action. Take action, napaka-importante. Now, itong mga bagay na to, sinasabi natin na yung ating dapat ilagay natin muna makipag-communicate tayo, ang ating kaalaman, yung know-how, yung paniniwala natin, yung ating yung clear picture na gusto natin mangyari sa ating buhay. Most of the time, no, kadalasan, iba pa rin yung meron kang, sabi nga yung tinatawag na uh, yung isang bagay na yung binibigyan mo na sabi nga enough, no, na parang yung imbis na trabahuin mo ito, dito ka nagpo-focus magtrabaho na hindi nagbibigay sa iyo ng pag-angat. Sabi nga ito, to simplify or to give some sabi nga ni Jim Rohn, isang expert, work hard on yourself than you do on your job. Magsipag ka sa trabaho mo, of course, kasi syempre makakatulong sa iyo yun for financial mo, pero dapat yung pagsisipag o pagsisikap, no, paglalagay ng weight ng kasipagan, dapat may mas maika nga
trabahuin mo ng gusto yung pagpapabago sa iyong personal growth. Personal, no? Malaking bagay kasi yung sabi nga, work hard. Work hard on yourself than you do on your job. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-aaral, tuloy-tuloy ang pagkuha ng information, tuloy-tuloy ang pagkuha ng idea, maglaan ka ng maraming oras para dyan. No? Magsikap ka, more than doon sa pagsisikap mo sa pagtatrabaho. Yun ang sinasabi, no, ng mga expert. More than doon sa pagsisipag mo sa trabaho, dapat double din naman ang pagsisipag mo upang mag-increase ang iyong kaalaman. Alright? So hopefully mga kababayan, ako po ay nakatulong sa aking mumunting kaalaman. Yung information na naibigay po sa inyo, yung mga bagay na ito na napag-uusapan natin. Hopefully, nakatulong ito sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan. Huwag natin kalilimutan, ilagay natin sa ating buhay na tayo ay maniwala sa Kanya, makipag-communicate tayo, unahin na muna natin siya. Pag gising natin sa umaga, pag tulog natin sa gabi, unahin na muna natin siya. And then gawin natin ang lahat ng mga bagay na makatulong sa atin. So, ikibantayin natin ang ating gustong gawin, maliwanag dapat sa atin, clear picture, okay? Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. And then yung ating pinaniniwalaan, pagawin natin yung ating paniniwalaan into ika nga para makatulong sa iyong personal growth and financial growth. So, importante yung ating philosophy, yung know-how, na yung ating kaalaman, yung pinaniniwalaan para makatulong sa ating sarili. And then, of course, yung paniniwala mo sa iyong sarili, yung paniniwala mo sa Diyos, hawakan mo to, panghawakan mo to, nang sa ganon ay pang araw-araw ay kumikilos ka, ay naniniwala kang magkakaroon panibago sa iyong buhay. No? And of course, yung ating mga paggalaw, pagkilos, kailangan umaksyon tayo. Umaksyon tayo ngayon kung ano man ang plano mo. No? Dahil walang resulta kung walang action. So, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat. At ako po sana ay nakatulong sa inyo. Hanggang sa muli, ito po si Jojo Echeverria, yung Filipino inventor. And at the same time, tayo po ay entrepreneur, negosyante po tayo. At ako po ay naglalaan ng oras para makatulong po sa ating mga kababayan sa simpleng kaalaman at sa simpleng pamamaraan. So, magandang araw po. Salamat po sa inyong lahat.